magandang gabi muli sa lahat ng ating mga kasambahay. Dito po tayo ngayon sa Tinig ng Marino. And as usual, kapiling pa rin natin ang ating co-host. Engineer Nelson, magandang gabi po sa inyo. Yes, magandang gabi sa iyo, Ann, at magandang gabi sa ating mga guests, si Vice Admiral Dinoso at si Rear Admiral Richard Ritual. See, immediately, pinakilala agad. Ito yung mga kaibigan ni Engineer Nelson. Again, pabatiin na natin, hindi na according to age. Sige, let's start. This is his second time here. We have retired Admiral Fidel Dinoso. Sir, welcome to the show. Magandang gabi muli po sa inyo. Magandang gabi din, Ann, at magandang gabi, Nelson, sa pag-imbita niyo dito sa akin. Okay, we have Rear Admiral Richard Ritual. Magandang gabi, sir. Welcome to the show. Magandang gabi sa inyo at magandang gabi sa tagapakinig ng Tinig ng Marino. Okay, pag-uusapan natin, Engineer, is about the 195th anniversary ng PMMA. Yeah, kaya ang guest natin ay former president ng PMMA at current president ng PMMA. Oh, tataas ng mga pwesto ninyo. Kaya nga mga admiral eh. Oo. Estrella, mga estrella. Pag sinabing kayo po, retired Admiral Fidel Dinoso, ilang star kayo mayroon? Tatlo. Wow. Nasa serbisyo pa. Tatlo yung star ninyo. Okay. How about the Rear Admiral? Dalawa po. Dalawa yung star nyo. Asa nakalagay yan? Ito po ba yun? Yes po. Ayun. Dalawang pares. Okay, dalawang pares. Dalawa dito, dalawa doon. So, ang tawag doon ay Rear Admiral 2-star. At pati Centuron, meron ding dalawang star. I see. Talagang sadya. Yan, sadya. Okay, ganun pala yun. Okay, mga kasambahay. Pag-uusapan natin, Engineer, yung 195th anniversary ng PMMA. Okay. Yes. Ang PMMA po ay may tuturing natin na isa sa pinakamatandang eskwelahan sa buong bansa. At present, Engineer, ay nandyan yan sa San Narciso, Zambales. Pero Engineer, saan ba yung unang gusali? O tahanan ng PMMA? Yung tinatawag na Eskwela Nautica de Manila. Oo, sige po. Saan ba? Saan ba yung unang gusali niyan? Ang unang gusali ng PMMA ay sa World City, Intramuros. Sa Intramuros. Intramuros, that is in Manila. In the womb. Yes. Okay. The womb of the city of Manila. Intramuros. Okay. In Calle Real. Oo. Yan. Eskwela Nautica de Manila pang pangalan noon. Espanyol. Espanyol. Kasi panahon ng Kastila pa noon yun eh. Okay. 1820 eh. 1820. Pero 1820, meron ng ano. And in fact, may kwento nga akong naririnig nang nagbuo ng PMA ay mga taga-PMMA. Ganun. Okay. Alam mo, napakaganda ng kwento nito kasi sila mismo na naging presidente ng PMMA at ito ng current president ay maraming may kwento tungkol dito po sa PMMA. Okay. Mayroon akong follow-up question. Kung may ibang pangalan, mayroon nga. This is the Eskwela Nautica de Manila. Yun ang unang pangalan niya. Okay. Gaano ba kalaki? Pag-usapan natin yung PMMA. Gaano ba kalaki itong PMMA right now? Right now, ang PMMA po ay umuukupa ng 62.5 hectares Oh, the big. sa dating former American base, formerly San Miguel base. Okay. Well, it's still San Miguel. Part of that, yung sa dulo is occupied by the Philippine Merchant Marine Academy. Right in San Narciso, Zambales. Imagine kung anong pwedeng makita mo dito, Rear Admiral. Thank you very much, Rear Admiral Ritual. Ano yung makikita mo dito, Admiral Dinoso, sa 62.5 hectares? It's too big. Normally, ang isang eskwelahan, engineer, ilang ektarya lamang ito. But Magkaroon this is... ka lang ng 4 na hektarya, malaki-malaki na correct. yan. No? But this is 62.5. Isang Imagine. hektarya, pinagmamayabang mo na yan. That's diba? correct. So ano yung mga nakikita dito, Admiral Dinoso? Andun of course, andun mga building ng PMMA. Meron kaming training center doon. Meron kaming ship na naka-alongside doon sa PMMA, along the river. Hanggang dagat kasi halos yung PMMA. Although this is just a part ng San Miguel, yung dating communication center ng US military. So, ibig sabihin, yung eskwelahan na yan, kumpleto na yan. Yes. Ha? Kompleto Admiral may... That includes not only classroom buildings as well as training facilities. It also includes 3 barracks composed of 2 battalions and 1 extra barracks for the cadet midshipman. At meron pang another accommodation area para sa mga outside trainees that we accommodate also.
At nandoon na rin yung mga houses ng mga staff. Yes, Mga may staff housing area also. area. Para sa na PMMA. At meron pang fish pond. Hawat. Meron pang fish pond doon. How I wish, engineer, magkaroon tayo ng shoot dyan sa lugar na yan. Yes, Why not? we Why will not? do it. We will really. Alam mo, I must admit this, hindi pa ako nakakarating dyan. Nakikita natin yung, ang bawat bata, parang mayroon silang dream, may eagerness na makapasok dyan sa PMA. Ano ba ang mayroon dyan sa PMMA? You mean advantages kung Yes. pagpasok Sa mga academy? estudyante, let's say for example, yung mga bata na nanonood ngayon, nag-iisip pa sila kung anong kurso na kukunin nila. Bakit papasok sa isip nila, narinig ko na itong PMMA, paano kaya ako makakapasok dito? Ano ba yung, what is inviting in this school? Okay. Well, PMMA, of course, it's just, in some way, it's just like any other maritime school. Ang pagkakaiba lang niya, ang PMMA is a very regimented institution. Ibig sabihin, meron kaming military training. Bakit kami may military training? Bakit naiiba yun sa PMMA? Sa amin kasi, lahat ng graduate doon are required to be commissioned in the armed forces. Now, anong advantage niya compared to other maritime school? Kung yan ang yung tanong kanina, no? Sa PMMA, first year pa lang, may kumpanya ka na. Pumipirma ka na. Sure ball ka na kung saan ka papasok. Pag pinili mo naman ang Navy or Philippine Coast, kasi sa amin, you have a choice of 3 service. Tri-service din ng PMMA actually. You can join the Merchant Marine as an officer, Philippine Coast Guard as a Coast Guard officer, or a Philippine Navy. Pag Merchant Marine, tatanggap ka, meron ka na agad contract. Pag Navy and Coast Guard naman, sumasahod ka na agad as probationary lieutenant, first year ka pa lang. Sundalo ka na. So pag graduate ka na, senior lieutenant ka dahil may 4 years of service ka na at plus sumasahod ka na continuous. So that is inviting. Yun ang Yan inviting. ang advantage kung Okay. maging PMMA student ka. Okay, tanungin ko si retired Admiral Dinyoso. Kayo po, nung pumasok kayo dyan, ha? Ganon din ba? Pero nung panahon namin kasi wala pang Philippine Coast Guard na tumatanggap sa amin. At saka wala pa talagang Philippine Coast Guard at that time. Although, mayroon ng Navy. So we could join the Navy after graduation kung gusto namin. Kagaya ko, nag-join talaga ako ng Navy after graduation. Kasi noon din, nung panahon namin, wala pa yung tinatawag ng flag of convenience eh. Uunti pang Merchant Marine. Hindi kagaya ngayon na napakarami na. Pero marami na rin pinagpipilian. Pwede ka nga, nasabi ni Admiral Ritual, nasa Philippine Coast Guard, pwede kang papasok. May mga estudyante sila doon at ganoon din sa Philippine Navy. Pero karamihan nasa Merchant Marine. Okay. As regular officer, sir. Regular officers, before yes. kasi, nung time nila, sir, at saka time ko, reservist. Pero ngayon, they are now automatic regular officers. Regular officer agad sila ng Coast Guard. At saka, Navy. yung pag nakita na graduate ka ng PMMA, nakita doon sa application mo sa Navy, ay talagang Automatic, pwede ka. automatic ka na. Makakapasok Automatic ka. pa, Ayun. makakapasok ka. Engineer, palalawigin natin ang pag-uusap natin dyan. But my follow-up, my next question when we come back, dito sa 195th anniversary ng PMA, ano yung mga activities na mayroon sila? That is when we come back, mga kasambahay, sa Tinig ng Marino. Muli po, nagbabalik ang Tinig ng Marino at kakapiling pa rin natin si Engineer Nelson Ramirez at ang ating mga panauhin, Vice Admiral Fidel Dinyoso, former President of PMMA, and we have also here Rear Admiral Richard Ritual, ang President po ngayon ng PMMA. Kanina Engineer, sinasabi ko, since this is the 195th anniversary ng PMMA, ano yung mayroon sila ngayon? Actually, every year, ang pinaka-highlight naman talaga yun yung pagpaparade ng mga graduates per batch. Yung may tinatawag namin parade and review. Yung mga cadetes, binibigyan sila ng honor. Yung magda-line up per batch. Ano. Ang siguro mga other activities na medyo naiiba lang this year is magkakaroon sila ng golf tournament in the morning also. Maglalaban-laban per flight, per batch. Alam mo na. Hindi yung individual but per batch. Also, magkakaroon din ng shooting competition in the morning. The rest are the normal, yung ating hina-highlight, yung ating parade and review, at saka yung report ko, at saka yung alumni president. Sa gabi yung dinner, at saka yung plano nga natin na ipapalabas din natin yung kasama na itong programa na ito dun sa, at mga highlights ng PMMA at mga naging nagawa natin in the last 3 years, dun sa dinner sa gabi.
Okay, so ibig sabihin, engineer, marami-rami rin para mga aktibidad na nakatakda itong 195th anniversary. Yes. Kasama yung parade and review. Anong usually ginagawa dito? Ino-honor yung binibigyan By ng... batch, Paano po yun? Nagpaparada yung by batch. Lahat ng mga nag-graduates hanggang may nabubuhay pa na pwedeng mag-attend ng parade and review na naroon. May mga placard. yan. Yung mga Matatanda graduate ng PNS, no? Philippine Pati Nautical PNS. School pa Pati nung sila. araw. Kaya makikita Mga mo, 1950s yun, mga 1950s. hirap na talaga. Bibiro mo iba. More than 85 years old, 80 years old, sumasama pa rin doon sa parada. So ano yun, naglalakad or... Naglalakad. Yes, yes. Naglalakad. Really? Tapos kami ang sumusunod. Yun yung kasi ano ang pagpupugay. Ang batch namin ni Admiral Dinyoso ang susunod sa Sa kanila. PNS. At itong ano na to, first time na maraming mag-attend ng batch 66. Kasi sabi nila, vanishing batch na sila. Nasa diminishing return, no? Mga vanishing and then yung 67, parang nag-umpisa na actually kami at siya kinuha namin president para ma-organize yung 66 at 67 para marami kaming pupunta doon sa Okay, sa- talagang marami exciting ito dahil yung mga matatanda na ay nandoon pa rin. Pero yung kanina, parang worried lang ako, ay bakit, bakit kaya pa nilang mag-parade? Actually, Eksersado talaga. klaro ko lang, hindi lang basta parade kasi yun eh. Yung ginagawa para sa kanila, yun ay pagpupugay nung ating kadete. Pagbibigay ng respeto, yung Corps of pagsasaludo. Midshipman. Alam mo, ang traditionally, ang nabibigyan lang talaga ng honor ng parade and review ay mga dignitaries, mga presidente, mga ambassadors. Okay. During homecoming, ito ay binibigay sa mga alumni ng PMMA ng Corps of Midshipman. So, yung mga graduate, kahit nahirap na maglakad, honor nila na binibigyan sila ng pagbubugay ng mga kadete. Kaya pilit nila lumakad kahit na hirap na hirap. May nakabantay na doktor, Pero matanong ko sila, engineer, kay Admiral Dinyoso, bakit kailangan, parang yung training nila, bakit parang military style? Bakit ganon? Sasakay sila sa barko. Bakit kailangan yung training na parang, sabi nga nila, parang katulad dito ng PMA year? Bakit ganon? Nakakawig. Bakit? Actually, pati yung pagkain, square meal na yung... Ginagawa ganyan sa yung- PMA. Okay. Kaya, pare-pareha. Bakit ganon Halos. ang training na dapat sa kanila? Hindi ba sobrang higpit yun? Hindi naman. Pero kasi kailangan sa mga, lalo na sa mga bagong graduates o lagong mga bagong kadete, na pag nasa barko ka, hindi yung pwedeng, teka Lousy ka. muna. Hindi pwede yun eh. Basta inutusan ka ng nakakataas sa'yo, lalo ng kapitan o chief engineer, pag sinabing, say for example, chief, ibagsak mo yung kadena, hindi pwedeng, mamaya nakap. Hindi pwede, otherwise, madidisgrasya ang barko. Kaya nandiyan ang disiplina lagi. I see. Laging, kumbaga, on the ball ang mga crew. Sunod talaga. Yeah. So, kaya pala pag pumasok ka doon sa office ni engineer, mayroon sisigaw, sa saludo ka agad. May sinisigaw sila? Sumisigaw sila, nagpupugay. Good morning, good afternoon. Nag-good morning, pero naka-straight body yung mga kadete. So, that's part of the training? May dagdag ko din kasi another reason for that is by law, they are required to be commissioned in the armed forces. Even merchant marine ang pinili mo. Pag hindi ka na-commission, hindi ka allowed graduate sa PMMA. So all of them are military officers. Even if you go to the merchant marine, kung hindi nag-decide ka hindi ka mag-serve sa serve, ilalagay ka sa reserve list. So if the government needs you for certain emergencies, or national emergency, you are required by law na mag-serve sa government. So, kailangan nila military service. Okay. By law. Iyan pala yan, Engineer Nelson. Kaya pala hindi ka po pwedeng, ang tindig mo dyan, ang kilos mo dyan, ay, kaya pala nanonotice ko sa inyo kanina, masyadong... Tigasin. Oo, tigasin na, talaga. Ganun pala yun, Engineer. Now, puntahan natin, balikan natin yung sinasabi ko na mga, what is exciting, what is inviting dito sa PMA. Na-discuss na a while ago. Yeah, hindi natin na-discuss na dyan sa PMMA ay libre na ang tuition nila at libre na rin ang board and lodging. Okay, paki-clarify nga yan. Parang La Verdad, yung mga eskwelahan ng La Verdad, na tinutulungan naman ito ni Brother Eli Soriano at ni Kuya. Nabanggit ko lang because this is, you made mention about the libre. Dito, libre din po kayo. Paano yon? Lahat ba? Sige nga po. Mga benepisyo, walang tuition, walang matriculation.
ang mga nag-aaral dyan. Libre ang board and lodging at nasabi nga ni... Pati pagkain, libre. Yeah, pati pagkain, libre lahat. Pati nga pagbabarko, ibinibigay na ng mga merchant marine, mga ship owners. So walang problema sa paghahanap ng barko. Yun ang napaka-importante. Kasi karamihan, lalo na sa mga private institution, maritime institution, yun ang pinakamahirap na parte sa mga estudyante na maghanap ng barko. Hindi kagaya sa PMMA. So, ibig sabihin, hindi dyan, kapag ikaw ay nandyan na, sure ball ka, ikaw ay makakapasok at makakapasok ka ng 100% trabaho. hiring. First year pa lang, Mayroon na. meron ka ng kumpanya. Alam mo na kung saan kumpanya ka. Okay, speaking of the company na mayroon na, ano yan, pumupunta yung company, yung mga foreign employers, Correct. yung mga principal, they go directly to your school? Ah, really? They sign MOA with the PMMA. Traditionally before, lahat sinasagot ng gobyerno before, no? However, because of the demand, dati kasi ang budget ng government na binibigay sa amin is around 150 cadets a year. Pero ngayon kasi dahil sa demand ng shipping company sa mga partners, ang tinatanggap ko is 300 na. In fact, next year I will be accepting 320 to 350. That's the maximum already talaga. Kaya lang nabigyan lang ako ng pondo ng gobyerno para sa extra barracks and classroom, kaya ako magagawa eh. Pero in order to do that, some of the costs were already now being shared by partner shipping companies. So nagmumuwa sila sa amin. We will agree to provide a certain number of cadets. Somehow they help sa cost ng operation of the academy. So meaning to say, kahit na medyo kumonte yung support financially ng Ng government, gobyerno. there is also private sector who is Yes. willing to do the share. Yes. Yung principal mismo, principal Okay, that's mismo, very nagbibigay good. ng allowance Yes, sa mga yes. That's kadete and all very that. good. Yeah. Okay, Engineer, habang dinatalakay natin ito, I'm sure may mga nanonood sa atin na magtatanong, uy, teka muna, ano ba yung mga requirements para makapasok sa PMMA at ilang estudyante ang tinatanggap? He mentioned that, na 300 yata. Sige nga po, Rear Admiral Ritual, pakiulit nga po yung explanation na yan. Okay, dyan medyo may pagkakaiba yung sistema ng PMMA compared to any other school, yung aming tinatawag na admission requirement. Ano? Ang sa amin, ang entrance examination that is done nationwide at only one time a year, normally done at September, isang beses sa Santo Nian, all provinces in the country is meron tinatawag kaming testing center para lahat ma-represent. Ano? At one time, magbibigay kami, pag pumasa sila doon, that is only the first stage. Normally, ang magte-take na examination, umaaverage ng 10,000 a year. Out of that 10,000, ang magiging kadete ron is only 300, or roughly 3%. Kasi after the entrance examination, papasa dyan roughly mga 3,000. Tapos magme-medical pa yan, physical, at saka neuropsychiatric, tsaka sa Ishihara, matitira dyan mga 600, 550. Tapos after that, hindi pa rin sila kadete. Meron kami tinatawag na 1-month orientation period. Diyan yung nagte-training na sila at may academics na. Pag sila ay hindi bumaksak at hindi nag-resign, pagdating ng June, doon pa lang sila manunumpa bilang kadete ng PMMA, doon pa lang sila makakatanggap ng scholarship. Kasi yung unang araw pa lang hirap pala nila yung dyan, engineer. yung unang araw pa lang nila dyan, pinapatakbo sila ng ilang rounds dyan sa quadrangle. Dyan pa lang Pwede ka na kung mahina-hina ka. dyan pa lang meron na nag-quit. Di ba? Ikaw hindi ko ba natakot yung first time na pinatakbo ko sa ganyan? Hindi. Sanay na ako doon. Kaya bago ako pumasok sa PMMA, medyo naririnig ko na yung PMMA noon. Kaya naka-ready na ako pagdating doon. Ayun. Nakakatakot, di ba? Parang nakakasimula. Doon pa lang, ilang rounds, 5 round yung ganun, parang ilang kilometro yung takbuhin mo. Pagkatapos, dala-dala mo na yung yung bagahe mo. Papasok. Oo. Okay. Dala mo na yung bagahe mo, biruin mo so yan. ibig sabihin, kung mahina-hina ka, ito Mahina ka, doon pa lang. babagsak ka na kaagad. Doon pa lang. Babalik ka ulit sa probinsya nyo. Atras ka na. Ayun. Atras ka Okay, na. Engineer, sa pagbabalik natin, Engineer Nelson, of course, kay Admiral Fidel Diñoso and Rear Admiral Ritual, pag-usapan naman natin about the privileges ng mga estudyante ng PMMA. When we come back, dito pa rin po sa Tinig ng Marino. Muli po nagbabalik ang Tinig ng Marino. Kapiling pa rin natin si Engineer Nelson Ramirez, ang ating panauhin mula po sa PMMA, Admiral Diñoso and Rear Richard. Admiral Ritual. Okay. Ritual. Engineer, ang tanong ko kanina, what are the privileges ng Yeah. mga estudyante na pumapasok sa PMMA? Isa sa mga privileges ng mga graduate ng PMMA o kahit na estudyante pa lang, so after graduation, regular sila sa armed forces. Pwede silang mag-join ng Philippine Navy at saka sa Philippine Coast Guard. Yung iba naman sa Merchant Marine, of course, wala nang problema sa paghahanap ng barko. Andyan na yung mga company na
nakabantay para sa kanila kukunin sila after graduation. So yun ang mga privileges. Of course, yung mga walang tuition, walang matriculation, libre ang board and lodging, yun ang mga privileges na kahit na mahirap ka, pwede ka makapasok. Yun as long as papasa ka sa, Exam. of course, sa exam. Sa And PMMA. under trainings. Okay. Engineer. Out of 10,000 applicants, 3%. ang papasa niyan mga Yan. mga 3,000, 10,000, mga Yun ang 3,000. binabanggit ni Rear Admiral Ritual kanina. Ilan po? Mga 3%. 3%. Ako, Normally. ang liit. Ha? Yeah. Actually, may dagdag ko doon sa privileges na binanggit. Ang pinapayagan kami makipagmowa sa PMMA na shipping companies is may tinatawag na officers program. Ibig sabihin, sinisigurado namin na kadete pa lang, they are being prime as officer para pagka-graduate official agad yung aming mga graduate. They are trained to be, pagka-graduate nila, official na agad sila. Okay. Yun ang advantage Yeah. ng... Ganda naman pala dito, no? At ang kakaibahan, no, yung ibang eskwelahan ay 3 years yung academics mo dire-diretso. Sa kanila, 3 years din academics. Pero second year, after third year mo, pag third year mo, sa barko ka. Sa barko ka. Balik ka ulit sa eskwelahan, sa fourth year, mag-aral ka ulit. So pareha din silang 3 years pero nakapagbarko ka na. Kasi iba yung galing ka na sa barko, tapos nag-aral ka ulit. Alam mo na talaga yung totoong barko. Mas naiintindihan mo na. Na mas naiintindihan mo na. No? Sino? Ito pwedeng sagutin tatlo, ha? Sino yung mga kilalang tao dito na nag-aral sa PMMA? Sige, kay Admiral Ritual. Medyo marami-rami na rin dahil malapit na kami mag-200 taon. So, as you know, marami. Siyempre, sa mga, nung panahon ng... Tama ba si Juan Luna ay graduate Oh, dito? yes, yes. Ayan, ang ating hero. The Luna Brothers. Yung Luna Brothers, no? Yung Juan Luna na gumuhit ng Espolarium. Okay. Very So, famous graduate po Espolarium. dito. Yes. Oh. In fact, yung barko ng PMMA, ang pangalan ay Juan Luna. Yes, Okay. yes. So, iyan ang ilan? Okay. Yes. Sino pa po? Yung mga nag-join ng government service, lalo na sa mga military, dalawang nag-head ng Philippine Navy, si Admiral Ruiz, Yes. nung mga 70s yun, at ganun din si Admiral Ogbinar. Flag Officer in Command. Yeah. Mayroon din naging commanding general ng Air Force, si General Rancodo. Graduate din ng PMMA yan, PNS pa noon. At ang naging chief of staff, si General Abadja. Yun ang yung mga nasa government. Of course, dito sa Merchant Marine, napakarami na humawak ng mga shipping. Isama na rin natin yung dating commandant ng Philippine Coast Guard, si Admiral Lista. Admiral Lista. Lista. Sila mga recent. Okay. Pero ang pinakamatindi talaga na produkto ng Eskwela Nautica de Manila ay si Azcárraga na naging Prime Minister ng Spain. Yes, yes. Pero Prime Minister ng Spain Ay, graduate ay graduate Eskwela ng Eskwela Nautica de Manila, which is ngayon So, PMMA. matindi ang kasaysayan ng PMMA. Ano po? Ang unang gobernador ng Cuba ay produkto ng Escuela Nautica de Manila. No, biruin mo yan. Imagine that, ha? So, ibig At sabihin, maraming- talagang dapat natin ipagmalaki itong PMMA. Okay. Di ba Engineer? may mga nag-aaral pa na sa bandang Guam, Marianas Islands, at dito rin sa nag-aaral sa Pero ito, PMMA, yan. pero yung sinasabi mo na naging Prime Minister ng Spain, ay hindi sila Filipino citizen? No. No. Kasi nung araw, mga pati Spanish at saka mga mestizos are studying in Escuela Nautica. Okay. So, ibig sabihin, pati yung governor ng Cuba, dito nag-aral sa PMMA. Pagkatapos nung pumunta siya doon, naging governor siya. Ma-assign siya doon. Okay. Hindi ba may kalsada tayong Azcárraga? Yes, yes. Yun, na recto na ngayon, yun Ayun. siya. See, Na tingnan niyo yung Prime kwento. Minister ng Spain na nag-aaral ng Eskwela Nautica de Manila na ngayon ay PMMA. Okay. We are going to accommodate this question. Yung bang mga PMMA graduate, most of them ba nagiging officer sa barko? I think he's referring, nagiging kapitan ba yan ng barko? Oo naman. Of course, Para of course. halos lahat sila Oo. kasi official ka agad. Maliban doon sa mga, meron din na mga ilang kasi na hindi na magtutuloy at mag-ship sila ng ibang career. Pipili ng Coast Guard, Philippine Navy, or mag-further studies sa ibang profession. Meron Yun ang hindi tumutuloy. Meron din nagiging pulis. Meron din nagpupunta sa police. Margarejo. Actually, marami sila. No? Margareo is one of them, the spokesperson of the Manila Police District. Batawel, Congressman Batawel. Yes, is It's also... also product of PMMA. Really?
Si Congressman Batawil, product of PMMA. Mga foreigners Okay. na naging senador sa Micronesia, Congressman. mga congressman, mga tulong sa Micronesia. DOTC Secretary ng Micronesia. Oh, really? Yes. Nag-aral din dito. Ay, ang dami Graduate of pala nila. PMMA graduate. Wow. Ganon Okay. yan, ganon katindi ang PMMA. Okay, engineer, ito yung susunod ko. Of course, siguro yung mga nanonood ngayon ng mga bata na nag-iisip kung anong course, baka isa ito na sa naipa-prioritize nila. Yung bang curriculum ng PMMA ay katulad din ng mga private maritime schools? Actually, ang curriculum namin, pare-pareho kami sumusunod dun sa minimum requirement ng Commission of Higher Education as required by STCW 95. Kaya lang sa PMMA, dinadagdagan namin ng konti. Kasi sa amin kasi pag sinabi naming minimum, pagkakaintindi namin doon kumbaga sa exam pumasa ka sa 75 points kasi minimum Okay. Para sa amin, we improve that. So kami nagdadagdag ng mga extra technical subject. At maliban doon, may pagkakaiba yung grading system sa PMMA. Sa amin, after the computing everything, 25% of the final grade will be leadership and discipline. Okay. Kasi importante sa amin sa amin what makes the career of a person is really his attitude towards work. Kaya importante sa amin yun. Yun pa rin yung sinasabi ko na ang importante sa isang tao, dalawa lang. Dalawang A, attitude, and then aptitude equals altitude. Sa amin 25% of the Ayos yun, final grade engineer. yan. Okay. Yeah. Tsaka sa amin, maidagdag ko dyan, sa amin, pagkakaiba pa, if you fail one subject, you will be suspended for a year. And you have to repeat all that subject, the following semester, even the ones that you passed. Grabe pala. If you fail two subjects, you will be terminated from the academy. Naku, We ang have to protect higpit. taxpayers' money. Naku. Sinisigurado namin na once na graduate sa PMMA, you deserve being a scholar of the You So really that is the deserve advantage it. of being graduate of the PMMA. Gentlemen, okay, kukunan ko sila engineer ng message, especially itong 195th anniversary ng PMMA. Let's start from Admiral Fidel Dinoso, sir. Yes, malapit na yung foundation namin, 195th foundation ng PMMA. So, iniimbitahan namin ang mga graduates na dumalo dito sa foundation. At para magkita-kita uli ang mga graduates. At sa mga nanonood, maraming salamat. Thank you so much, Admiral Fidel Dinoso. Thank you very much, sir. And Rear Admiral Richard Ritual, your message, sir? Para sa mga nangangarap na maging kadete ng Philippine Merchant Marine Academy, inaanya namin kayo na tingnan yung aming website, nakalagay doon ang mga schedule, at makikita rin nyo rin ang curriculum at saka mga activities sa PMMA para magkaroon ka ng idea. And of course, you're welcome to call the number there. That is yung Board of Admission ng Philippine Merchant Marine Academy. Thank you so much. Engineer, your final message for the 195th anniversary of PMMA. Go ahead, please. Yeah, bilang adopted Wow. sa ng PMMA, in-adapt ako ng klase ni Admiral Dinoso. So, PMMA Batch 67 na rin ako. Ang masabi ko lang sa ibang nangangarap na gusto maging opisyal, kaya si Captain Casario, no? Yung anak niya, nag-quit na sana doon. At gusto rin, pero gusto niyang ituloy sa pagiging, yung kanyang maging marino. Sabi ni Captain Casario, there are only 2 schools, maritime schools in the country. PMMA and the rest. kaya We're doon kayo sa very PMMA. proud of the PMMA. Of course, ang ating mga panauhin ngayon dito. Salamat po. Salamat. Salamat. And Engineer, thank you very much. Huwag po kayong aalis because when we come back, inyong mapapanood ang buhay mandaragat at ang success story.